Magandang araw mga ka-Frenny! Kamusta kayo? Eto kami ni Talin ngayong umaga. Susunduin na naman namin ang aming tatay. Bago nga pala mag-alas 7 ng umaga mga ka-Frenny ay umaalis na kami ng bahay. Kailangan talagang agahan namin mga ka-Frenny ang pag-alis din sa aming bahay dahil itong ang aming bulinggit ay kung saan-saan napapasabit. Kayang-kaya nga naming lakarin yun mga ka-Frenny nang wala pang 10 minuto sa tuwing karga-karga ko itong si Talilin. Pero kapag hinayaan ko nga siyang maglakad mga ka-Frenny ay inaabot kami ng kalahating oras. O di ba mga ka-Frenny, 20 minutes ang diferensya? Minsan nga mga ka-Frenny, mas gusto ko na lang siyang kargahin kaysa paglakarin. Dahil ang nangyayari nga mga ka-Frenny, mas napapagod pa akong maghabol sa kanya kaysa sa kargahin ko siya. At kung minsan nga ay pag may nakita siyang bahay na bukas ay basta-basta na lang siyang napasok kahit hindi naman kami kakilala. At sa mga oras nga na yan mga ka-Frenny, hinahanap pa sa akin ni Talin kung nasaan daw ang moon. Sabi ko nga ay maglakad lang siya ng maglakad at makikita niya ang moon doon na sa kalsada. At mukhang hindi nga ata kumbinsido ang anak ko sa sagot ko mga ka-Frenny. Dahil imbis na maglakad nga siya, lalo pa siyang tumigil at tumingala ng tumingala kung nasaan daw makikita ang moon. Sabi ko nga sa kanya ay bilisan niya at ako yung una na at doon makikita ko na agad ang moon kaya ayan pandalas na ng takbo. At mga ka-Frenny, pagdating nga namin din ay may nakita na naman siyang aso kaya imbis na kami maglakad ay ayan napahunta na din kay kumare niya. Sinasabihan nga ni Talin ang aso ng cute at smile daw. Naku po, akala mo na may tao ang kanyang kausap. At para naman matuwa yung may-ari ng aso kay Talilin mga ka-Frenny ay binilhan ko siya ng biskwit. At nung mabuksan ko nga ang biskwit mga ka-Frenny ayun, ayaw na maglakad ng bata at gusto ikarga na laang. At talagang nagpapapakyut pa nga din sa aking camera habang kumakain ng kanyang biskwit. Pagdating nga namin din sa kalsada mga ka-Frenny ay 7:24 pa lang pala. Napaaga nga kami ng 6 na minuto mga ka-Frenny. Habang inaantay nga namin ang asawa ko mga ka-Frenny ay si Talin ay pinaglaro ko muna din sa may gate. Buti na nga lang ay nakalak ang gate na to kung hindi nga ay paniguradong nakapasok na ang anak ko. Sinisipat-sipat nga ni Talin ang loob ng gate mga ka-Frenny dahil meron palang pusa sa loob nito. Saktong 7:30 nga mga ka-Frenny ay dumating na din itong aking asawa. Itinuturo ko nga kay Talin mga ka-Frenny itong shuttle ng kanyang ama at kandasigaw na nga sa tabihan ko. Malayo pa nga lang ang asawa ko mga ka-Frenny, itanaw na ni Talilin. Sigaw nga siya ng sigaw sa tabi ko ng papa. Akala mo naman ay taon kung hindi magpangita. Kung may nakakita nga sa amin sa mga oras na yung mga ka-Frenny, aakalaing artista ang aming sinisigawan at inaabangan. May pagkaway-kaway at pagtalon-talon pa nga itong aking anak. Kulang na nga lang mga ka-Frenny ay magdala kami ng banner sa tuwing susunduin namin itong aking asawa. Minsan nga mga ka-Frenny sa kakasigaw ng anak ko sa tuwing sinusundo namin ang kanyang ama ay pinagtitinginan na kami ng ibang tao. Nakatingin nga sila sa amin mga kumare dahil natatawa sila sa reaksyon ni Talilin. At kapag naikarga na nga siya ng kanyang ama mga ka-Frenny, ayan tingnan nyo naman ang mukha sabay magpapakyut yan at ngingitit susub-sub ng ganyan. Pagkasundo nga namin sa asawa ko mga ka-Frenny, diretso na kami din sa may talipapa at bibili na ng aming pang-ulam. May dumaan nga pala na nagtitinda ng lugaw mga ka-Frenny kaya napabili ako nang makatikim na naman ng masarap-sarap na lugaw itong aking anak. Pagkabili ko nga ng lugaw mga ka-Frenny, ayan ang aking mag-ama nag-aantay sa akin at yapos-yapos ang kanyang anak dahil gusto palang tumakbo at humabol sa akin. Buti na nga lang mga ka-Frenny ay hindi umiyak itong aming bulinggit. Nung pauwi na nga kami ng bahay mga ka-Frenny, itong aking anak ay napagod na ata sa pagtakbo-takbo. Bigla na lang kasi siyang umiyak mga ka-Frenny habang hinahabol-habol itong kanyang tatay. Yun pala mga ka-Frenny ay gusto lang din magpakarga. At ayun nga eksena namin pagdating ng bahay mga ka-Frenny. Hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood. Bye!